Nanay, anong pangalan nyo? Priscilla Priscilla. Manitis. Manikis. Ilang taon na po kayo? 74 years old po. Eto si Nanay Priscilla. Diyan siya sa labas ng simbahan sa Dagupan. Palagi siyang namamalimos. Nasaan po yung pamilya nyo? Ilan po kayo sa bahay? Sa bahay, dalawa kami. Bakit po kayo namamalimos, Nay? Wala kami makain kasi ano dito lang. Wala naman akong anak bukas. Wala akong asawa. Sino magbibili sa akin? May anak pa naman ako. Asan po yung yung mga anak nyo? Opo. Dalawa lang anak ko. Dalawa lang? Nasaan po? Ha? Nasaan po? Nasa akin yung isa na bahay namin sa Manila. Ay, kayo rin po bumubuhay dun sa isa. O yung isang walang anak ko. Walang hanap buhay din po. Tapos may pamilya po. Wala pa. Malaki naman kinikita nyo, Nay. May walang good lang. Pero linggo, sa araw-araw, mga 50 na mailo. 50 pesos ang araw po. Dati lang sa linggo, mga 100 plus. Mm-mm. Kaya araw-araw, paano, kakapagod ko. Opo. Kaya ako nagkakaroon dito. Ang sinasabi ni Nanay dito, nakakapagod din daw. Kaya naman minsan daw nagkakaroon siya ng sakit kasi minsan daw hindi siya nakakakain. Kung halimbawa kakain daw siya ng umaga, maghapon na daw yun. Sa hapon, pag uwi niya, doon na lang daw siya kakain pag may napalimos na siya. Pero minsan, hindi daw niya matiis sa hapon. Hindi daw siya nagtatagal dyan, umuwi daw siya kasi kumakalam na daw yung sikmura niya. Hanggang alas 4. Pag natitiis niyo pa yung gutom, alas 5. Nagugutom nga kahit na anong oras alis ako. Opo. Tagasan po kayo dito, Nay? Tagasan kayo dito? Kalasyaw po. Saan sa Kalasyaw? Taga Kalasyaw daw siya. Mahina na magsalita si Nanay. Tapos, mahina din yung pandinig niya. Pero minsan maglalakad na. Maglalakad po kayo, malayo po. Matayin naman ako. Oh, Diyos ko. Opo. Sabi niya, naglalakad daw siya magmula Dagupan hanggang Kalasyaw pa uwi. Sabi ko, ang layo nun at saka mainit. May payong naman daw siya. Kasi hindi daw siya sinasakay ng mga jeep. Daw si Nanay. Kami dito nagpapalimos, lalo bukas marami kami dito. Opo. Bukas dito sa kabilahan. Ah, Kami nandito. okay. Pero ito, hindi parehas dito yan. Isa alauna, isa alas dito. Uyan na naman, may alas 4 na yan. Ah, Hindi parehas. Ako naman, nandito ako, 5:30, 4:30, 6:30, magang-maga natin. Nanay, yung anak niyo po may sakit. Siya po yung babae, lalaki po. Wala, yun. Wala pong anak na babae. Ah, babae. Sabihin mo, Ha? yung anak mong inalagaan mo. Oo. Ito, mga naman. Bale, may isang babae dyan sa gilid ni Nanay na sumasali sa usapan namin. Namamalimos din daw siya. Ang sinasabi niya, lakasan daw kasi hindi daw tayo marinig ni Nanay. Ang sabi ni Nanay, may anak daw siyang babae. Pero yung anak ni Nanay na babae, may hindi magandang kondisyon sa isip. May problema raw sa isip. Hindi po kayo makalakad. Masakit. Tapos naglalakad po kayo pa uwi. Sinasakay ko yun natin sa Kalasyaw. Yan, Pinapasakay nyo na lang. papasakay yan mamaya. Mm. Yan, may uwi na yan. Ah, may sakit na yung... Kasi walang nag-alaga ng anak niya doon kasi sumukuha lang dito yun na pagbili ng anak. Patulad ko rin gawin. Masakit na yung paa ni Nanay. O, hindi siya makalakad. Maya uwi na rin Sila rin muna magkangay. Ay, maga. Nakapagpa-check up na po kayo? Sa center, sa Kalasyaw. Hindi pa, bilang ako ng mga Tablets. Anong tablets po pinapainom sa inyo? mga pinamit. May Penamic lang po.
Para lang sa kirot yun eh. Tapos, Siya yung bibili kasi siya bibili. Kaya natin may tampad dyan at siya bibili dyan. Mura kasi dyan. namamali mo si nanay dito. Tapos kasi, kailangan niyang kumita. Kasi may anak siyang may sakit. Anong sakit na uli? Anong sakit ng anak niyo? Anong sakit ng anak niyo po? Yung parang simple ka mo lang. Epilepsy? Ay, may epilepsy. Ako. Epilepsy po. Hindi may tindihan kasi yung anak mo daw parang may sakit daw ganon. Oo daw. Siya nag-alaga. Ganon. Oo, Ah, may sa isip. Oo. Ah. Ngayon siya magsabing totoo pero hindi ko. Sabi mo kasi totoo wala. Kapag nandito po kayo, sino pong naiiwan sa kanya? Wala mga pinababantayan ko lang na kapatid kong walang asawa. Oh, Siya lang mag-isa sa bahay, natutulog. oo. Gagawa siya ng hanggang gusto niya. Hindi ng tulog. Pag nandun ako nang gumagawa ng mga karat-karat. Pero may uwi na yan kasi pinaawa siya sa anak niya ngayon. Naawa ko. May minsan pinahanap niya sa anak niya nawala. Nahanap namin doon sa doon sa palengke. Pinahanap niya sa akin. Ano yung anak mo? Lakad. Lakad ang lakad yun. Opo. Saan gugutom? Siguro ay nasabi. Yung mga kamag-anak niyo po, ba't hindi bigyan ng pagkain pag wala kayo? Hindi lang. Pag nandun lang ako, pag wala ako siguro, hindi na nila binibigyan. Ganun po ba? Bale, ang kasama na lang ni nanay sa buhay, yung anak niyang 39 years old na hindi rin maganda ang kalagayan sa pag-iisip. Wala din naman daw tumutulong sa kanila, ang hirap daw, sabi niya. Palangiti si nanay, ngiti siya ng ngiti. Pero maya-maya din, umiiyak na din siya. Ano po pangalan niyo? Gina po. Si Nanay Gina ay Bisaya man ako. Opo. Ay kaibigan ni Nanay Priscilla, si Nanay Gina. Mindanao po. Parehas po sila namamalimos, pero inaalalayan daw ni Ma'am Gina si Nanay Priscilla. Inaalalayan. Minsan hindi siya pinapasay kasi Jeff pag walang kasama. Hindi siya pinapasakay, nilalampasan kasi siya eh. Ah, hindi daw Oo. nasakay si Kawawa nga Nanay. siya eh. Mano minsan, nakakasakay siya pag tinarahan ko. Pero pag wala ko, kawawa siya. Sa kaya oras siya doon nag-enjoy. Ay, Pag kawawa nakita ko siya, naman. pinasakay ko. Mano minsan sabi ko, uwi ka na o mamaya sabi niya. Nakasakit talaga. Sariling bahay niyo po yung nandun, Nay? Nay, yung tinitirhan niyo, sariling bahay niyo? Sarili niyo naman? Sila naman. Opo. Bali sila. Pas importante may bahay. Hindi katulad namin, naninirag kami sa gilid-gilid ha. Mamaya-maya po, uwi na din kayo. Uwi na rin ako. Uwi na yan mamaya, hatid ko na yan. Kasi gusto mo, sabay na lang mamaya. May kausapin ka pa niya mamaya pag kayo mag-usap. Ha? Dito, sa akin mo lang. Kasi makalmo ka pa dito, mamaya ka pa uwi. Dami pa katao dito. Oo. Nag-i-smile na si nanay, kaya na naiiyak siya. Nag-i-smile na siya. Minsan na pasok buhay. Minsan meron, minsan wala. May kuryente po kayo. May tubig, maayos naman. Wala kami tubig. Nakikitip lang. Tapos yung kuryente nyo po, Yung sa kapatid ko nga, yung malaking bahay kasi nakakulit yung sila na din po nagbabayad. silang magbayad. Inaasa na lang daw ni nanay ang pagbabayad ng kuryente sa kapitbahay. Kasi wala naman daw siyang ibabayad. Siguro ilaw lang ang kuryente ni nanay, kaya hindi na rin siya pinagbabayad. Kahit na nasa ganong sitwasyon si nanay, palatawa pa rin siya. Tapos dito sabi niya, kawawa ako, bigla na lang siyang napaiyak. Lalo daw silang kawawa kapag kumikirot daw yung paa niya. Tinitiis lang daw ni nanay yung sakit sa paa niya. Eh paano yan na, yung anak yung may sakit kapag hindi nyo na kayang mamalimos, paano na? Sabi ni nanay, dati daw nananakit yung anak niya. Pero ngayon, hindi naman na daw. Dati daw nakakainom madalas yung anak niya ng gamot. Pero ngayon, hindi na daw kasi ang mahal daw ng gamot.
Mahal daw ang mga gamot para sa anak ni nanay na wala sa tamang pag-iisip. 2 buwan pa lang daw si nanay na mamalimos dyan. Bago niya pa lang daw yan ginagawa. Sabi ko, anong ginagawa niya bago siya namamalimos dyan? Naglalabada daw siya. Ang problema, hindi niya na daw kaya maglabada. Nangihina daw talaga ang katawan niya, masakit ang likod, at nagkakasakit daw siya. Kaya tumigil na siya. Dyan daw sa pamamalimos, nakaupo lang daw siya maghapon. Yun nga lang daw, minsan 50 buong maghapon, pwede na rin daw para sa kanilang mag-ina. Sa linggo naman, malaki daw ang kita niya, nakaka 100 siya. Sa paglalabada, tambak daw yung nilalaban niya, 150 lang daw ang binibigay sa kanya. Tapos, 1 buwan naman daw masakit ang katawan niya. May center doon, nanay. Baka pwede natin ipa-check up sa center yan. Ano kaya yan, namamaga? Nagtaptam na para nadulas na ako. Nadulas po kayo niyan, tapos nagkaganyan na? Oo. Hindi naman napila eh. Sabi ni nanay, basta lagi na lang daw siyang nananalangin sa Diyos na dapat lagi daw malakas yung katawan niya para sa kanilang mag-ina. Halo-halo ang emosyon ni nanay. Minsan, tumatawa. Mamaya-maya, iiyak na naman. Basta, ang paulit-ulit niyang sinasabi, ang hirap-hirap daw talaga ng buhay. Pero, hindi daw siya dapat sumuko kahit anong mangyari.